Learn to work harder on yourself than you do on your job. If you work hard on your job, you'll make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Naiinggit ako sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas bilang full-time artists. Kagaya ng mga engineers, architects, or nasa fashion designs, animators, especially mga animators. Kasi grade school pa lang ako, yun talaga yung dream job ko, yun talaga yung gusto ko maging trabaho sana. Yun nga lang, syempre di yata para sa akin. Although nagagawa ko naman mag-animation, yun nga lang, hindi by profession. Kumbaga, hobbyist lang. Pero kahit hindi ako naging professional artist, syempre, na-appreciate ko pa rin naman yung sitwasyon ko ngayon. Masasabi kong swerte pa rin naman kami kasi nasustain yung mga expenses namin sa bahay, mga gastusin. Kumbaga, hindi na masyado stress nung nandun ako sa Pinas. Tsaka, kahit pa paano, nagagawa ko yung mga hilig ko. Nakakapag-explore ako sa iba't ibang art medium, art style, kahit pa paano, di ba? Nakakapag-vlog na rin ako na sa tingin ko, never ko magagawa kung di ako nakapag-Korea. Pero minsan, meron isang part ng isip ko na paano kaya or sana yung hilig ko na gawin or pag-animation kaya kunyari, yun yung mismong bumubuhay sa amin or kumbaga yun yung source of income talaga namin. Parang doble siguro yung saya. Kumbaga nagagawa mo yung bagay na pinakagusto mo tapos yung pa yung bumubuhay sa pamilya mo. Diba? Parang sarap sa pakiramdam. So yun, minsan kasi napapaisip ako, paano kaya kung naging architect talaga ako? Kasi nung college ako, yung unang-unang course na kinuha ko talaga, architecture. Yun nga lang, nag-shift ako nung first week yata yun, lumipat ako ng computer technician. Bali, hindi pala ito pagsisisi video. Yung, kumbaga, hindi ko kailangan maging malungkot, magsisisi sa mga nakaraan, sa mga maling nangyari, o sa mga masamang kahapon, basta mga ganong drama, hindi. Bagkus, kabaligtaran pa nga eh. Kumbaga, sobrang saya ko, sobrang na-appreciate ko lahat ng bagay na meron ako, lahat ng mga nangyayari ngayon. Basta, sobrang masaya lang. Bukod doon, wala din pala akong art challenge ngayon. Kasi talagang medyo naging busy na itong mga nakaraang linggo. Kaya nga, 2 YouTube video lang na-upload ko ngayong buwan. Medyo nakakalungkot kasi hindi ako nagiging consistent sa ginagawa ko. Mahirap talaga pagsabayin kapag meron kang day job tapos gusto mo pa maging content creator. Kaya yun, paramdam ko, nakakapagod din talaga minsan. Pero wala, go lang. Kaya ang sinasabi ko palagi, hindi na ako nagmamadali. Kaya, syempre, kung ano lang kaya kong ilaan na oras sa hilig ko, syempre, yun lang kaya kong ibigay. Importante pa rin yung day job ko eh, syempre, di ba? Yun yung source of income namin eh. Kaya doon talaga yung malaking porsyento ng focus ko dapat. Pero meron akong napanood na clip sa TikTok yata yun, o sa Facebook Reels. Ano yun eh, parang motivational na video, parang ganun. Galing kay Jim Rohn. Sabi niya ron, Learn to work harder on yourself than you do on your job. If you work hard on your job, you'll make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Yun, sobrang tumatak talaga sa akin yun. Kaya mula February last year yata nun, basta mula nung nag-33 years old ako, parang doon ko na tinanggap sarili ko na, oo nga no, na ayoko na talaga, na last term ko na rito sa pag-abroad, dito sa South Korea, na ayoko na talaga mag-abroad. Parang gusto kong talaga gawin yung mga bagay na gusto ko. Hindi man pag-YouTube, siguro nadagdag na lang din to eh, yung paggawa ng content. Pero syempre, meron pa akong ibang iniisip talaga na mas malaki pa na gustong gawin. Kaya nga, parang nung una, nahihirapan ako kasi syempre, mahirap talaga pagsabayin eh. Pero wala eh, talagang kailangan talaga magsakripisyo. Parang no choice naman ako eh. Kumbaga, wala namang ibang gagawa ng pangarap ko kundi ako lang din. 'Di ba? Kaysa naman tuparin ko yung pangarap lagi ng amo ko na makahanap sila ng magaling na empleyado or mapagkakatiwalaan. Gusto ko ako rin na balang araw makahanap din ako ng taong mapagkakatiwalaan ako na kunyari maging businessman ako, hindi natin alam. Hindi natin masasabi. Basta something na ganun. Kaya nga talagang
bawat araw, sinisigurado ko na meron akong ginagawa na mas productive kaysa sa trabaho ko. Kumbaga, kahit ibigay ko yung malaking porsyento ng focus ko dyan, ng pagod ko, basta kahit magtitira lang ako ng para sa sarili ko pagkatapos ng duty hours ko. Kumbaga, mahaba pa naman yung time ko 5:30 out ko. Tapos siguro papahinga lang ako kunyari mga 1 hour, tapos kain. Yun, the rest. Kung di ako nagdo-drawing, sinisigurado ko na dapat may inaaral ako. Basta marami akong inaaral na itong mga nakalipas na buwan, bukod sa pagko-content creator, bukod sa pagdo-drawing, sa pag-explore, marami akong ginagawa na alam ko magiging kapaki-pakinabang one day kapag umuwi ako ng Pilipinas. For sure, doon magagamit ko. For sure, kami ng pamilya ko, kami lahat makikinabang nun. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa. Kumbaga, hindi pa nagre-reflect, pero okay lang, chill lang tayo. At speaking of chill, syempre, binibigyan ko rin sarili ko ng pagkakataon na makapag-relax, makalanghap ng sariwang hangin, makapagpahinga, yung hindi ako nagdo-drawing, hindi ako nag-i-stress sa trabaho, yung tipong hindi ko iniisip yung mga susunod na gagawin ko. Kumbaga, kinakalmahan ko lang. Kahit na alam ko na ginagawa ko to para maging better para sa sarili ko. Siyempre, kahit papaano, kailangan ko rin magpahinga. Yung talagang wala akong iniisip, talagang relax lang. Kaya na-appreciate ko din talaga tong kumpanyang pinapasukan ko Kasi kahit papaano, at least na-realize ko na mas bigyan ko pala dapat talaga ng value yung oras na meron ako. Siyempre, nung bago ako dito sa South Korea, yung papunta pa lang ako, pinagdadasal ko nun, sana mapunta ako sa malakas na overtime, maraming overtime. Yung kahit 12 hours tayo araw-araw magtrabaho, okay lang. Kasi inisip ko, siyempre, mas malaki kikitain ko, mas malaki yung sahod ko, mas mabilis ako makakaipon. Yung mga unang buwan ko kasi dito sa South Korea, siyempre, nung bago pa ako dito sa kumpanya, parang naiingit ako sa mga ibang Pilipino, sa ibang kumpanya na sumasahod sila ng malaki, higit pa sa amin. Kumbaga kasi kami, minimum wage earner lang kami. Sila, kumikita sila ng malaki. Kasi may overtime sila, may pasok sila ng Sabado-Linggo, may pang-umaga, pang-gabi, kaya mas malaki nakukuha nila. Tapos samantalang ako, Sabado-Linggo, parang nakatunga nga lang ako sa kwarto, nag-e-email, naglilinis lang ng kwarto, ganun lang yung routine ko nun. Pero mula nung napanood ko nga yung video na yun, yung kay Jim Rohn, parang parang na-realize ko na may magagawa pa pala ako. Kaya mula na-realize ko na bumalik na lang ako kung saan ako masaya, kung ano ba talagang hilig ko. Total, nung nasa Pilipinas ako, nagtatattoo ako, kaso dito hindi pwede. Kaya naisip ko, babalik ako sa art. Total, doon talaga ako masaya. Yun talagang gusto kong gawin Katulong na lang din ng social media. Ginamit ko yung social media. Nag-research ako, nag-aaral ako. In-improve ko yung sarili ko, yung skills na meron ako. Kaya yun, naisip ko na din mag-content creator. Total, ganun din naman di ba? Kaya yun, parang nagsunod-sunod na lang din lahat. Hanggang sa in-enjoy ko, dahan-dahan ko talagang pati video editing. Talagang ini-improve ko. Talagang lahat, as in, parang nag-connect-connect na lang. Basta lahat ng related sa art. Kaya nga yung thumbnail na ginawa ko, 90% OFW, 10% artist. 90% kasi syempre, ito pa rin yung primary source of income namin. Tapos 10%, wala lang to, hobby-hobby lang. Pero nung malay natin, itong 10% na nilalaan ko para sa pagiging artist or hobbyist ko, maging primary source of income na rin namin. So yun na lang muna for today's video. At sa susunod na upload ko, syempre, balik na ako sa art challenge. At yun, kita-kits!